para ipakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. 2, ginagawa ko ang mga kababalaghan ito upang masabi ninyo sa inyong mga anak at ako kung paano ko pinaglaban ng mga Yesu at gayo'y malaman ninyo lahat ng siya. Mapuno ito ang buong ito, ano pa wala kang matatapakan, kundi pala. Uubusin ito ang lahat ng hindi nasira ng ulan ng ilo, pati ang mapuno kako. 6, papasukin ng mga ito ang iyong palasyo at ang bahay ng iyong mga tauhan at mga nasasakupan. Ang salot na ito ay higit na matindi kaysa rin ng salot ng balang na naranasan ng inyong mga ninuno. Pagkasalot nito ay umalis ni Moises. Patawarin ninyo ako at pinagkiusap kong dalangin ninyo kay Yahweh na alisin na sa akin ang napakabigat na parusang ito. 8, iniwan ni Moises ang Paraon at siya'y nanalangin.
O Diyos na makapangyarihan, kami po'y muli nagpapasalamat tayo ng God sa pagkabasa ng iyong mga salita. Gaya namin din Diyos ang pag-iingat ninyo sa amin sa buong magdamag at sa panibagong araw na ito na muli yung pag-iisip upang aming masilayan ang iyong biyaya ng pagmamahal, Panginoon. Lord, dalangin po namin sa araw na ito na bigyan niyo po kami ng kalakasan ng bawat isa sa amin na matuon, Diyos, ang aming mga isipan, ang aming mga puso doon sa iyong naisip, Panginoon. Pagpalain niyo nawa, Diyos, ang bawat isa sa amin na walang anumang balakid sa bawat isa na di sila makarating sa gawain na ito, Panginoon, at sapagkat napakahalaga na pag-aralan, pakinggan ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa mga salita ninyo na ipinagawa sa bagay ito na kayo, Diyos, pinamamalas ninyo ang iyong kapangyarihan sa sinuman. Kayo, Panginoon God, ang may tanda, kayo, Diyos, ay may hawak ng panahon. Tulad ng aming nabasa ngayon sa aklat na ito, Panginoon God, ng Exodo, sa mga taga-Ehipto at Israelita, Panginoon. Lord, at maging hanggang ngayon, Panginoon God, kayo, Diyos, ang nagtatakda ng panahon sa lahat ng bagay, Panginoon. Maraming pong salamat at narinaway kami puspusin niyo ng Banal na Espiritu Santo na upang Diyos, ikaw lamang ang tanging namin sambahin sa araw na ito, Panginoon. Sa iyo ang lahat ay pangalan ni Jesus.
Good morning po muli sa ating lahat. Okay, so pakibukas po. So, may kadiliman. Okay po. So, ngayon ay pang ilang araw na po natin? Pang-pito. Okay. So, sige. So, naalala niyo pa ba yung ating mga pinag-aaralan? So, siguro ating refresh. Okay? O ating ulit-ulitin na ilagay sa ating isipan para huwag siyang mawawala. No? So, una, ang ating pinag-aralan, yung first day natin, yung D1 is stay connected to Jesus. And the second day is about Jesus is a good shepherd. And the third is Jesus is the only way. And the fourth is Jesus is our living hope. And pangilan sinabi ko po? Pang-5 na. Ang pang-5 is Jesus is the light of the world. And kahapon is Jesus is the ransom of many redemptions. And today, we will discuss about na ating pag-uusapan ngayon, Jesus came to set an example of humility. Tama po? So, ang pagtungo po dito ng Panginoon ay marami po siyang layunin. So, gusto ng Panginoon na ang bawat isa ay makita sa atin yung kababaan. Gusto ng Panginoon na lahat tayo, lahat ng mga nananampalataya sa Kanya, pumarito siya upang maging isang halimbawa.
Tama po? Once again, sabi ko po is Jesus came to set an example of humility. Si Jesus ay dumating upang magpakita ng isang halimbawa ng kababaang loob. Bakit po? Sapagkat hindi lang napansin ng Panginoon sa tao yung iba pang mga bagay, kundi nakita niya dito yung pagiging mataas ng tao. Yung pagtingin sa kanilang sarili. Tama po? Di ba last nung kahapon, napag-usapan po natin yung asawa ni Sibilio na sabi niya sa Panginoon Jesus, kung maaari lang po yung dalawa kong anak ay paupuin ninyo yung isa sa kanan at doon naman ang isa ay sa kaliwa. Tama po? Mahilig kasi yung tao na kumuha ng isang bagay para lang siya ay mapansin. Tama po? Kaya ang Panginoon na hindi ganun yung kanya pinagkikita sa atin. Yung diwa ng Christmas, yung kanyang pagsilang, Jesus came to set an example of humility. Hindi niya tayo tinuturuan na tayo ay magmataas. Tama po? Hindi niya tayo tinuturuan ng ganoon. Tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo magpapakababa. Alam niyo po, maganda po yung lagi nagpapakababa. Ako para sa akin, mas maganda talaga yun. Diba? Kasi pag lagi kang mahamong, yung iwas na sa mga bagay na kung ano yung pipili na maging risk para sa'yo. Lalo na kung ikaw ay mayroong isang bagay na di na gusto, pag ikaw ay pagmataas, ang lakas ng pusis mo lagi niya. Diba? So, ganun lagi yung mga taong tipong mga matataas. Yung hindi sila patatalo, hindi sila padadaig. Pero makita niyo po dito na yung kanyang anak na si Jesus ay tumungo rito para maging isang halimbawa ng kababaan. Tama po? So, sige po, ako po ay samahan po ninyo sa pagbabasa sa aklat ng ikalawang Pilipos chapter 2, verse 3 hanggang 8. Samahan po ninyo ako sa ating babasahin. Ano po? Sa Pilipos, pangkat 2, talatang 3 hanggang 8. Ito po ay sunod lang po dyan sa may episode. Okay? So, malapit lang po yan sa episode. So, Pilipos, pangkat 2, talatang 3 hanggang 8. Ito po yung sinasaad, nasusulat sa ating aklat nito sa Pilipos. Pangkat 2 sa Pilipos at sa talatang 3. Sabi diyan, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag palagay na kayo ay mabuti kayo sa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan, di ba? Hindi lamang ang inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Na bagamat sa Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin. 8, nang maging tao siya, nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. Tayo po manalangin. O Diyos, kami po lumalapit sa inyo, Panginoon. Salamat sa napakagandang talata na binigay niyo sa amin. Isa dito, Diyos, ang pagtungo niyo rito sa daigdig na ito upang ipakita sa amin kung paano kami mamuhay na mayroong kababaan ng kalooban, Panginoon. Lord God, we thank you very much, O God, sapagkat aming Panginoon na prepare, Panginoon God, your embrace, O God, that we live with humanity, Panginoon. Lord God, pagpalayan niyo kami, Diyos, let your Holy Spirit guide us today, in this morning, O God, na nawa yung Diyos, maintindihan namin ito to put into practice kung ano man, O Diyos, yung aming mga pinag-aaralan, Panginoon. Lord God, once again, we ask people, Panginoon God, that all of this, Lord, na aming pag-aaralan ngayon, nawa yung Diyos, tulungan niyo kami on how to apply in our daily lives, Father God. Lord God, we thank you very much. And also I pray, even all our followers in social media, God, please team also, naway kayo mangunahan, O God, sa bawat isa. Maraming pong salamat sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsalin natin. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na.
itong talata natin binanggit ay dito pinaliwanag ni Pablo na kung paano po nagpakababa ang ating Panginoon Hesus. Although na siya ay anak ng Diyos, pero mapapansin po natin, hindi po siya nag-act na kung ano yung kung pag-aari nga ito ng Diyos, hindi po siya nag-act na siya yung dapat ay gumawa ng napakalaking bagay na maglakad siya sa maglakad ng sobrang, hindi natin alam kung anong pinilakad kasi hindi ko naman alam kung paano maglakad yung mga mapapagmataas. So yung parang magiging hamog siya maglakad kasi sa akin diba? Yung parang ano nga yung, hindi ko ma-express po yun yung kung paano yung hindi ko rin alam Pero makita po natin si Jesus na even doon sa kanyang pagsilat sa mundong ibabaw na ito, ay makikita po natin na hindi po siya doon pinanganak sa magarbong lugar. Tama po? Ipinapakita lang po dito, maging ang ama at ng anak na si Jesus, na hindi ganoon ang ating ekspektado sa kanila na ganoon yung mangyayari, na talagang gold yung dapat doon banda sila sa napakaganda ng mga bagay. Hindi ganoon Iba yung ginawa dito ng ating Panginoon. Tama po? Saan po siya sinila? Sa sausawan. So, yung isang bagay na tanda natin. At tanda po dito na yung pagpunta ng Panginoon, pinakikita niya dito na lahat tayo na dapat ay magpakababa. Diba? Minsan kasi tayo sa isang bagay na mayroon na tayo, parang nagbabago agad yung ating temperatura. Nagbabago agad yung estilo ng ating pamumuhay. Pag nakakakuha tayo ng isang bagay na medyo parang pagtingnan ay parang nakakaangat, parang sumasabay din yung ating sarili doon sa isang bagay na nakakaangat. So hindi ho maganda. Tama po? So kaya ang Panginoon tumungo rito para bigyan tayo ng example. Kaya sabi natin, Jesus came to set an example of humility. Kaya sabi niya na dito sa ating binasa na ito, na sabi niya, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Ang tao ay sadyang mapaghangad upang matanyag ang isang tao. Gagawa ng isang bagay sa iba't ibang mga aspeto ng tao. Gumagawa tayo sa mga ganon para maging sikat tayo sa panahon ngayon, lalo na ngayon. So, pag makapunta ka sa isang lugar na ganito, so hindi ko kayo pinabawalan ng post, pero gusto ko lang po na kung mag-post man kayo, hindi lang magmataas. So, kasi pupunta sa lugar, pipicture at pagkita na, nakapunta kami dyan, mga ganito, wala namang problema doon. And then doon naman sa mga pagkain o sa iba't ibang mga bagay. So, kaingat lang tayo na hindi mag-reflect doon na tayo ay nagmamataas. Kundi binibigyan lang natin yun sapagkat tayo nagpunta roon. Diba? So, dapat nandun pa rin yung humility natin. So, paano natin gagawin yun? O, diba? Kaya sa bawat mga bagay, lalo na sa panahon natin ngayon, ano mga bagay mayroon tayo ngayon, hindi po dapat natin hangarin na dahil sa bagay na yun ay tayo ay maging matanya. Diba? So, sabi dito, na bagos, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo ay mas mabuti kaysa sa iba. Diba? Di, mas may pera ako sa kanya, mas magaling ako sa kanya, mayroon kaming ganito. Diba? So, ako para sa akin sa isang bagay na gano'n, hindi naman dapat yung ipagsagay o kung ano pa man, sa isang tao mapagpakumbaba, ay hindi yung siya gano'n. Diba? Hindi siya yung mapagsalita na kung ano pang mga bagay. Meron ba? Ito naman isa. Okay, so, gano'n po yung nagpapakababa lang po. Hindi naman siya gano'n Kundi, ang layunin ng Ama ay kanyang sinunod. Kung ano yung will of God, yun naman yung ginawa ng Panginoon Jesus. So, sumunod lang siya kung ano ang dapat gawin. Diba? Hindi siya nagtakto na kung sino yung prinsesa, prinseso siya, o anong pinaka-prinsipe, o hari, hindi ganun Diba yung kanyang pag-inos. Sabi niya dito, sa letter na pa aking babasahin, ang kapanganakan ni Jesus. Si Jesus ay sinilang sa mababang kalagayan. Okay? Sa isang kanlungan para sa mga hayop. Pag sinabi kanlungan para sa mga hayop, talagang mababa na talaga yun.
sapagkat ang kanilang pinuntahan ay hindi na po inn, hindi na po siya hotel, kaya sapagkat puno na, talagang doon sila pinanganak sa kanlungan ng mga hayop at inihiga sa isang sapsapan. Diba? Ang sabi diyan, ang una niyang bisita ay mga pastor, hindi hari. Kung titingnan ko ninyo, parang, kung titingnan nyo sa panahon at sitwasyon natin ngayon, parang hindi ka lalapit sapagkat mayroon ako bakit ako lalapit dyan sa wala? Ba't ako dadalaw dyan? Diba? So dito, alam po ninyo kung sino yung unang dumalo sa kanila. Hindi naman mayayaman Hindi naman tayo ng mga tao. Ang dumalo sa kanya, unang-una, of course, sapagkat nandun po talaga sa kanlugan po siya ng mga tupa, of course, walang iba kundi ang mga pastor sapagkat sila naroon. Sila yung naglaman change. Tama po ba? So, sumunod lang naman yung tatlong pantas doon, pero nauna talaga doon na kanya nagdalaw talaga sa kanya doon, ay walang iba kung sino yung naroon. So, siyempre, yung mga nangangalaga ng mga tupa. Di ba? Ganun po, ipinakilala yung ating Panginoon. Hindi mo kailangan magpakilala kung sino ka na napakataas. Ang plano na hindi ganun kung anong, basta ako isinilang dito. Di ba? Hindi paggarbo. Ngayon sa panahon natin, hindi tayo paggarbuhan. Kung ano yung mayroon kayo, tanggapin niyo yun na may pagpapakababa. Hindi niyo kailangan nga rin isang bagay, hindi naman kaya. Tama po ba? Pag hindi kayo bakit hindi yun? Makakaraos naman ang lahat. Tama po ba? So, kaya sabi dito, ulitin ko na ang kapanganakan ni Jesus isinilang sa mababang kalagayan. Okay? Walang nangaring. Kung talagang dito na ako manganak, dito na lang, okay na. Ang importante lang ako ay magkaraos sa aking kalagayan. Tama po, ano ba yung pagkakaiba ng punsod at saka doon sa sama? Di ba? So, ang importante dito, paano ko ba mai-relax yung sarili ko na para mailabas dito? Kay Maria. Di ba? So, iyon isang bagay na dapat natin intindihin. Okay? Pangalawa, namuhay sa piling ng mga mahihirap. Ganun po yung ating Panginoon. Hindi po siya katulad ng ibang mga matataas na personality na minsan akala mo nakikipamuhay doon sa mga mahirap. Pero after na sa palagay ninyo, hindi na natin nakita sila. Halimbawa, sumalo sa inyong pagkain. Sa pag-uwi nila, ano kaya ang nangyayari? Di ba? Totoo kaya yung mga nakikita natin na pag nakasalamuhan doon sa mahirap, then after no, sama-sama doon. Pero pag nauwi, naligo ng alcohol. O, di ba? O nagbuhos ng pabango sapagkat hindi naman siya sanay doon eh. Ang isang tao mapagbataas, hindi sanay talaga siya doon sa mga bagay na katulad sa uri ng mga taong katulad dito. Pero yung Panginoon sanay na sanay po siya eh. Naramdaman niya kung ano yung sakit na nararamdaman ng bawat mga mahihirap. Sabi niya, na namuhay sa piling ng mga mahihirap. Namuhay si Jesus kasama ang mga dukha at makasalanan at hindi sinamantala ang karnehan. O, di po ba? Hindi po siya ganon. Although na pag-aari niya itong mundo, kaya niya naman talaga gawin ng lahat eh. Pero hindi ganon eh. Hindi niya sinamantala yung marangyang na dapat sa kanya eh. Na dapat sasamantalahin niya yun. Pero hindi eh. Lagi nakalagay sa kanya kung ano yung pinag-utos sa kanya ng Ama. Kaya bawat isa sa atin, para sa akin wala na po talaga ibang pinakamagandang example sa kababaan kundi ang ating Panginoon. Tama po? Dahil sabi dito, si Jesus ang tangyang ating dapat tularan. Namuhay si Jesus kasama ang mga dukha at makasalanan at hindi sinamantala ang mga karnehan. Tama po? Ano man yung sitwasyon natin ngayon? Huwag niyo sabihin, ito lang kami. Hindi yung karapat-dapat banggitin. Ang importante doon kung ano yung kalagayan ninyo, andyan sa Jesus sa buhay ninyo. Manatili doon ang Panginoon Jesus sa buhay. Huwag kayong magsasabi, porque ganyan tayo, ganito lang kami. Huwag kayong maglalang sa buhay sapagkat kayo ay mahalaga sa Panginoon tulad ng binanggit natin kahapon. May payment. May equivalent value yung bawat isa sa atin. So huwag kayong magsasabi na sasabihin nyo na ito lang kasi kami, ito lang yung kaya. Hindi ganon. Ang importante si Jesus ay naririyan sa iyo at marunong ka magpakababa. Marunong kang tumanggap kung ano yung sitwasyon. Kasi may mga tao hindi kayang tanggapin yung sitwasyon.
Hindi po ba? Sapagkat nahiya sa kanyang mga kaibigan dahil ang kaibigan nila ay talagang matatay ganito. At minsan ayaw man natin pitan sa bahay natin sapagkat naglili tayo sa ating sarili. Bakit hindi mo tanggapin at nung pagkababa ka? Baka pagharap mo sa kanila sabihin, ang bait naman ito kahit ganito yung buhay nila, tinang baba naman nila. Baka kayo pa yung gayahin niya eh. Minsan tayo na yung mga nga sinasabi yung mahirap na binagin natin dito, parang minsan kasi parang naaalangan tayo na gano'n sila. Pero minsan baka mamaya baliktad naman yung isip natin. Na iba naman pala yung kanilang iniisip. Diba? So once again, alala lang dito ng ating Panginoon yung humility sa atin. Na maging halimbawa natin si Kristo. Okay, so apat na bagay yung ating pag-usapan. Sabi dyan, God's blessings to the humble. Mga pagpapala ng Diyos sa mga mapapakababa. Number 1. Choosing and save those who were considered lowly and worthless in the world. Di mo ba? Nakita na kaagad ng Panginoon yung mga tao na wala sa pansin sa sanlibutan, hindi pinapansin, walang halaga. Yung mga tao, yung binanggit ko sa inyo kanina, kung bakit siya napalapit doon sa mga mahihirap, kung bakit nakasama niya yun, sapagkat nakita niya kung paano po sila tinaboy ng lipunan. Walang halaga, walang kaguluhan. Diba? Hindi ka kilala. Ang kinikilala lang sa libutan, kung mayroon ka, kilala ka. Pag wala ka, hindi ka kilala. Kaya ang ginagawa din ngayon ng medyo mababa din, ang ginagawa, para maging sikat din siya, pag mayroong handaan, sino kadalasan in-invite natin? Si Mayor, si Councilor. Diba? Para sabihin din ng kapitbahay natin, ay, nandiyan si Mayor, kinaano? O diba? Andan si Councilor, andun si Kapitan sa ano. Kasi para yung tingin din ng iba, para mataas din. Pero hindi nyo naman yung kailangan gawin eh. Diba? Pag ganyan yung mangyayari sa atin, is kahiya-hiya. Pag kalipas na, nagkakahiya eh. Diba? So, bakit hindi natin gawin yung pagpapakababa? Si Jesus sa sitwasyon po niya, sino yung kanyang unang kanyang nagdalaw sa kanya yung pastor? Sino yung mga nakadalasan na naging kasama niya? Yung mga mahihirap. Siya pa nga po ay napagbintangan pa eh. Si Jesus sumasama sa mga kasalanan, sa mga mahihirap. Bakit sila nakikisama dyan? Ganun po yung pagtingin. Diba? So, sabi dito sa unang Korinto 1:25-29, tingnan niyo po sa unang Korinto, chapter 1, 25-29, ito po yung nakalagay. Chapter 1, 25 hanggang 29. Sabi niya, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo sa paningin ang isang libutan ay marunong makapangyarihan marita. Ang tinawag tayo, diba? Sabi diyan, subalit pinili ng Diyos sa palagay ng sanlibutan ay kahimala upang hiyain ang marurunong at mahina na ituring na sanlibutan upang hiyain ang palalakas. Pinili niya ang mga tinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Kung ako man tinawag ng Panginoon sa kalagayan kung nasaan ako ng panahon, kung ano man ako nun, sana walang mabago sa akin. Di po ba? Minsan kasi yung tao, pinili ka na ng Panginoon, yung umangat ka lang, ang bilis mong bago. Pag nabago agad yung ikot ng buhay, nagbabago rin yung ating mga pag-uugali. Sana huwag naman ganon. Dahil sabi ng Panginoon, pinaalala sa atin, nung tinawag ko kayo, yung katayuan ninyo, ay hindi ganyan. Diba? Minsan tayo, pag inangat na tayo ng Panginoon dahil napakababa tayo, inangat niya tayo, lagi yung isipin, yung lagi napakababa. Kaya huwag natin babaguhin yung kung paano natin nakilala ang Panginoon. Kasi maraming mga tao ngayon, nung umangat na ang buhay, hindi niya inaalala kung paano siya tinawag at pinili ng Diyos mo, na wala talaga. Diba? So, sa buhay natin, gano'n. Huwag natin kalilimutan ang Panginoon. Pag siya lagi naalala natin, lagi natin maalala na tinawag ako ng Diyos na wala lamang. Diba? Ang totoo mga kapatid, isa ako sa tinawag ng Panginoon na ako yung
Ito, konting ano lang po. Yung aking bahay nang ay baglan talaga. Kasi kung saan-saan lang ako nakakatira. Pero isang magandang bagay para sa akin yon na naging nahubog ako noon, na kahit maging ngayon, ganun pa rin, dapat wala mong bumabago. Na kung inangat man tayo, inangat man kayo, kailangan, wala po, ano ba yung kababaan natin? Kasi hindi nyo ba naalala, nung tinawag ko kayo, nung pinili ko kayo, hindi naman kayo mga mahaliga eh. Yung katayuan nyo, hindi naman ganyan eh. Kung may nabago man nyo, pagpasalamat nyo dahil sa Panginoon. Tama? Andyan ka kasi gagabitin ka ng Diyos para yung mga marunong. Hiyain, sabi doon. O, ibig sabihin, para makita nila na may gagawin ng Diyos. May pwede siyang, kaya nga siya nagsalamuha sa mahirap. So, still, na ikaw ay nagpapakababa. Pangalawa, God teaches and guides the humble. Sabi niya, tinuturoan at ginagabayan ng Diyos ang mapagpakumbaba. Tandaan niyo lagi, ang hirap turuan ang nagmamakas. Kadalasan sa mga nagmamakas, alam ko na yan, marunong na ako. Hindi ko na kailangan. Sino lagi yung tinuturoan ng Panginoon? Di ba yung mayroong mababa ang kalooban? Yung handang makinig? Kasi yung mayroong mga matataas na may mga matataas na may mga pinag-aralan, hindi naman lahat. Diba? O maayos yung katayuan sa buhay. Isa dyan mapagmataas, hindi mo na kanyang turuan kasi magsalita ka pa lang, sasalita rin. Diba? Hindi na nakikinig. Kaya isipin niyo po mga kapatid kung bakit napunta doon ang Panginoon, bakit pinakita niya doon sa Sabado, doon siya sinilang, at bakit alam niya magkasalmuhan. Kung kayo po nagbabasa ng Biblia, mapapansin po ninyo kung sino yung laging kasama ni Jesus. Yung hindi kilala sa lipunan yung lagi niya kasama, doon siya lagi, doon sa mga mahirap siya lagi. Kasi sila ay tinignan ng mga nasa lipunan na walang halaga, walang pakinabang. Di ba? Kaya ang ano siya lagi. Kaya itong binabanggit ko dito, mahirap turuan talaga. Yaong mga matataas. Pero yung lagi nagbababa, yun yung hinahanap ng Panginoon. Di ba? Yung mayroong teachable heart. Pag may teachable heart ka, means mayroong ka ang lowly heart. Ibig sabihin, ikaw ay mayroong humanity. Kasi sa magmamataas, ang hirap turuan. Totoo ba, kapag napakahirap turuan ang mga pagmamataas? Kasi mataas nga. Ma-pride siya. Hindi siya makikinig. Gusto na sila yung pakinggan, hindi ikaw. Okay? Sabi dito, sa talata sa awit 25 verse 9, basahin po natin na. Hindi ko po nilagay sa amin dito para magbuklat po tayo ng Biblia. Kasi bibihira tayo magbuklat. So, 25 verse 29. Ay? Verse 9. Sabi niya, sa mababang loob, siya iyong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Diba? Tingnan niyo maraming mga mapagpaibabaw sa Biblia. Yung scribe and the Pharisees. Ano ang sinabi ng Panginoon? Kayo na mga mapagpaibabaw. Sabi niya. Kasi itong mga Parsiyo at Eskriba ay nagdunong-dunungan. Diba? Pero nung ang Panginoong Isus na yung kanilang harap, hindi naman sila makasagot bago sila pa ay nagagaling. Kadalasan, wala talagang kababaang o talagang mapagmataas ang taong mga katulad nito at mabilis silang magalit lalo kapag hindi sinusunod yung gusto nila. Kasi mapagmataas. Kasi mas marunong. Ito ay a warning o paalala sa atin lahat. Baging kung kayo man ay nakapagtapos ng pag-aaral, isipin nyo lagi, aralin nyo kung paano magpapakababa. Kung kayo man ay makapagtapos ng pag-aaral, hindi ibig sabihin ay aralin ninyo yung pagmamataas. Aralin ninyo kung paano magpapakababa. Habang may dumadating sa inyo, dapat lalo ka rin nagpapakababa. Hindi yung sumasabay ka sa pag-angat, sa pagtaas. Kung anong bagay na mayroon ka na tumataas, huwag mo siyang sabayan. Alam niyo kung bakit? Ang pagtaas mo ay dahil sa pagpapakababa. Hindi mo siya kailangan sabayan. Kasi sa oras na sabayan mo siya, pagyan mo magkakabag sa kaparehas. Baliktad po. Kontra po mga kapatid. Ibig sabihin, pag may dumarating sa atin, ang Diyos yung nag-aangat,
Kung bakit ka inaangat, dahil sa iyong pagpapakababa. Kaya habang may lumalating, dapat lagi ka lang magpapakababa. Yun yung tinuturo ng Panginoon. Ang problema, pag mayroong lumarating, umaangat, sinasabayan po natin at parang nawawala na tuloy yung pagpapakababa natin. Diba? So, para tayo ay lalo iangat, ay dapat pakababa lang. Para maturuan ka ng Panginoon at para magabayan ka. Sa kadalasan ng mga matataas, ayaw magpagabay. Dahil sila ay alam nila na mas marunong sila. Okay? Pangatlo, humility produce wisdom. Okay? Sabi dyan, ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karunungan. Tama po? Totoo mga kapatid. Sabi dito, sa aklat na kawikaan. Minsan kasi, yung may mga tao na nagpapakita-gilas, akala niya marurunong. Pero ang totoo, hindi naman. Okay? So, parang pinakikita niya na mas alam ako sa iyo, pero hindi ka tulad ng isang tao na wala lang yung pinapapakababa na hindi mo alam na mas marunong pala. Magugulat na, mas matalino pala para sa iyo. Mas matalino para sa iyo. Mas matalino pa kaysa sa iyo. Diba? Ano sinabi po dito? Sa talata, awit, sabi dyan, Kawikaan 11:2, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Totoo po yun. O, diba? And sabi dyan, ngunit, ang kababa ay nagbubunga ng, ano po ang binubunga niya? Kaalaman, wisdom. Pag mayroong taong mapagmataas, tingnan niyo mga kapatid. Mayroon po ako nagsama sa LTO, nag-renew po ako na, kung di ako nagkakamay yung license ko po kasi expired na po, pumunta po ako ng LTO. Nung pagpunta ko ng LTO, marami po mga tao. Napakaraming tao. So, being professional sa mga ginagawa natin araw-araw. Kasi, ito ay nasiguro yung edad niya is, di ko alam kung nasa 60 na po yan eh, o bago magsa-60 pa lang. Nung napakarami yung tao, tapos lahat kami nakaupo, tapos, ano siya sa harapan? Ngayon, bigla yung parang sumigaw siya. Biglang sumigaw at gusto pumasok doon sa LTO kasi parang may hindi siya nagustuhan na proseso. Isipin niyo mga kapatid kung paano niya pinalo yung di ba sa lamin po yun? Yung sa Marikina, pag pinalo niya talagang sobrang lakas. Tapos pag nabasag to, sobrang lakas. Yung imbis na dapat daanin sa tama, di po ba? Bininuan po talaga siguro yung kakatugan, Sir, kasi pag umuuna kasi yung galit natin eh. Pag umuuna yung, siyempre, hindi ko alam parang attorney yun eh. Attorney ko ata yung parang attorney yung pagkaano niya. Di, ang nangyari po, may paraan po kasi naman talaga. Yung isang professional, pag mali yung paggamit natin nakakahiya. Di ba? Pag hindi mo minsan alam yung katayuan mo at babasta-basta ka na naman, nakakahiya yun. Yung pagmamataas, yung tao na yun, hindi napigilan niya. Grabe mo talaga kami doon. Grabe mo doon. May paraan kasi na pili gawin niya. Pwede naman po siya pumunta doon na wala pong ingay. Di po ba? Ang nangyari, grabe, puno ko. Ang tuloy, habang ako parang ako nahihiya ako sa ginagawa kasi isipin niyo, attorney siya. Nagpakilala pa siya attorney. Anong dapat na paraan? Hindi siya sana, kung hindi man siya pupunta doon, pwede naman siguro pakiusapan. Okay? So, pwede sana doon, pwede nyo ba akong papasukin at mayroon po akong complaint? Siguro magandang bagay yun eh. Kasi yung mga tao tuloy doon, napaano sila, kahit ako nga, nagulat ako eh. Kasi nagpakilala din siya ng attorney. Sabi ko, mataas pala yung posisyon nito. Pero tingnan niyo po kung ano yung nangyari. Ano po yung tanong, ano po yung ano po namin doon, comment namin, mayroon ano para ano eh. Kung nakasira pa siya noon, ano po yung mangyari? May kaso pa siya. Liban doon sa kaso, siya pa magpaay. Sobrang talaga, buti hindi na ba? Pinalo. Hindi natin kailangan gawin yun. Di ba? Kahihiyan eh. Pero tingnan niyo yung mayroong heart, yung mayroong humility. Nadadala niyo sa tama yung sarili niya. Tingnan yung mga walang out of control. Yung mga mapagmataas na out of control, out of focus.
Diba? Yung may mga bagay na dapat gawin. Kaya ito yung magandang turo ng Panginoon eh. Yung humility. Magpapakababa ka lang kasi nag-iisip siya kung ano yung pwede niya gawin. Pero pag lagi ka magpataas, marami kang bagay na pwede mangyari sa iyo na pwede kakahiya mo pagdating ng araw. Diba? Tanong ko sa inyo, yung siyempre nanganak ba doon, kahiya-hiya? Diba? Kahiya-hiya ba na kasama niya yung mahirap? Hindi. Hindi po kahiya kung siya isinilang doon sa saksaban. Hindi yung kahiya. Doon siguro sa mga king. King ka, patapos dyan ka na isinilang. Hari ka pa naman. Pero hindi mo kahiya na ikaw isinilang doon. Hindi yun. Pinakikita lang dito yung kababaan. Maraming mga tao ngayon nakakalimutan ng pagpapababa. Sobrang mamataas. Huwag na po natin gawin yun. Di walang Pasko ay dapat na magpapababa. Okay? Panghuli at pangapat. The one who exalts will be brought down, and the one who is humble will be exalted. Diba? Ito yung kagandahan. Nang panahon na Jesus, tingnan niyo mga kapatid nangyari sa kanya yun, ang una niya nagdalo sa kanya mga pastor. Nang habang po siya namumuhay, pinakikita niya po yung lahat ng bagay. Tingnan niyo pagdating ng araw na siya pinako sa cross. Maraming mga tao nag-iisip sila, bakit ano ba ito? Diyos ba ito? Bakit hindi sa ganito? Bakit ganito? Tingnan niyo yung nangyari sa kanya. After 3 days, nung siya namatay, inibibig, at siya muling nabuhay, ano po yung nangyari? At until today, ano ang nangyari? Diba? Nag-i-exist po mga kapatid. Kung ano yung ginawa ng Panginoon, tuloy-tuloy po hanggang ngayon. Tama po? So makita natin, maging doon sa maamo siya na dinala hanggang siya ay mamatay. Tingnan niyo mga kapatid. The one who exalts will be brought down, and the one who is humble will be exalted. Ang nagpapakataas ay bababa, at ang nagpapakababa ay tataas. Totoo yung mga kapatid. Kaya, sabi dito, sa aklat ng Matthew chapter 23 verse 12, puntahan po ninyo sa Matthew. Ito ay tungkol po doon sa mga Pariseo. Ang usapan dito yung Pariseo, Skriba, na binanggit po sa talata. Sabi dito na sa 23, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga Skriba at mga Pariseo ay kinikilala tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya gawin ninyo ang itinuro ninyo at sundin ang kanilang mga inuutos, sabi ng Panginoon. Sabi, kung ano yung kanilang inuutos galing kay Moises, sundin ninyo. Pero yung kanilang mga ginagawa, huwag mong sundin, sabi ni Jesus. Kasi may mga tao ngayon nagsasalita pero hindi sinasabuhay yung kanyang sinasalita. Basahin po ninyo. Sabi Horia. Sabi diyan na ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang pinag-aaral. Nagbibigti sila ng mabibigat na dalahin at pinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang galaw upang tumulong. Ganun yung mga mapagmataas. Okay? Sabi niya, natuloy natin. Sabi niya verse 5, but all their works they do for to be said of men, they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments. And then 6, and love the uppermost rooms at feast and the chief seat in the synagogues. So ito yung kalagayan po, so hindi ko na po siya babasahin. Tingnan nyo na lang po dyan, na dito pinakilala ng Panginoon yung mga Skriba at Pariseo kung gaano po sila nagmamataas. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, kung ano yung tinuturo nila, gawin ninyo. Pero kung ano yung ginagawa, huwag nyo gagayahin. Sapagkat hindi nila ginagawa kung ano ang kanilang tinuturo. Kaya sabi ng Panginoon na ang nagmamataas ay kanya ibababa. At ang nagpapakababa ay kanya itataas. So sapagkat ang mga Pariseo ito, iba yung kanilang mga pag-uugali. Sadyang mapagmataas. Okay? So, sa ating pagtatapos, sabi po dyan, sa aklat ng James, sabi dyan, says that God resists the proud
and gives grace to the humble. Laging tatandaan, laban ang Diyos sa mga mataas. Subalit, sabi diyan, siya ay nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So, piliin nyo yung magpakumbaba kaysa magpapataas. Mas maganda yung nagpapakababa. Pangalawa, sabi diyan, 7:14, says that God will hear prayer from those who humble themselves, pray, seek, and space, and turn from their wicked ways. Lagi niyong tatandaan, kapag ikaw ay mayroon mababang puso, laging pinagkikin ka ng Diyos ang iyong dalangin. Okay? So, yun yung 4 na bagay na ating binasa. Lagi yung pagkakatandaan, huwag niyong kalilimutan yung pagpapakababa. Lalo na sa panahon natin ngayon. Yung pagmamataasan, pagpapagalingan, pagpapakatanyan, tulad ng binanggit ko sa inyo, na nung sa panahon ni Sibidio, yung kanyang asawa, pwede ba yung anak ko dito, yung anak ko ay dito? So, hangarin na lang natin kung ano yung mayroon tayo dyan, palaganapin natin yung kababaan ng loob, huwag natin palaganapin yung pagmamataas. Okay? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay manalangin sa ating Panginoon. O Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa mga mensahe po ninyo. Kayo ay tumungo sa dating ito upang turuan kami kung paano kami magpakababa o Diyos. Lord God, naniniwala kami na kayo ay Diyos na dakila. Lord God, naway Ikaw o Diyos ang maging halimbawa ng buhay namin. Turuan namin yung sarili namin na magpakababa. Na dapat, Panginoon God, na huwag kami tutulad sa mga taong mataas sapagkat kaya yung ganitong sitwasyon. Tulad na, Panginoon, na mga tao kapag mataas ay parang lagi lang nauna o sinasagasaan yung ibang mga bagay para sila lagi yung matanya, sila yung lagi nakikita. But Lord, thank you very much, O God, sa iyong pagsinlang. Kasi hindi kayo ang pagsiksikan, kundi kung saan yung pwede, doon yung ginawa ang isang bagay na ito. So, Panginoon God, salamat sapagkat pinakitaan ng kami Diyos ng magandang pag-uugali o katangian na kung saan ay matuto kami magpakababa, Panginoon. Maraming pong salamat. I pray today yung aming all our activities and program. We need your help with the Holy Spirit, Panginoon, sa oras na ito. Lord God, aming Panginoon God, aalalahanin ang iyong pagsilang. Kaya sa araw na ito, mula sa mga bata, kabataan, sa mga matatanda, and even all our visitors today, I pray for them, O God. Tulungan niyo kami, Panginoon God, na may sabuhan ang iyong salita, Panginoon. Yung mga aral po ninyo, Panginoon. Dalayan ko, Diyos, na lahat ng mga sumusubaybay ay pagpalain po. Lahat ng mga kapatid namin na nasa ibang lugar, huwag niyo pong pupumayaan. Atin po sila at pupunin po sila. Sa may mga karamdaman namin mga kapatid, Lord, still napatuloy namin sa iyo. We ask people, O God, na magkaroon po ng kagalingan ng bawat isa. Lord God, salamat, Lord, at maging sa aming pasamantalang paghiwalay. Kami, O Diyos, ay samahan ninyo at pagpalain. And also, I pray, all the pastors, all the churches, even our country, all the leaders, O God, the 3 branches of our government, from the highest to the lowest positions. Lord, I pray, Panginoon, na pagpalain ang bawat isa, na ang salita ninyo ay huwag mawawala sa aming bansa, Panginoon. Bagos hindi magpatuloy, Panginoon. Maraming pong salamat and open our mind and our heart at tagapin po natin yung biyaya ng aming Panginoon. Shall we pray? Harinaway sumahatin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig na walang hanggan ng ating Diyos Ama, at sa pagkipag-isa o pagpisa ng Banal Espiritu Santo ay sumahatin lahat. Ngayon at magpapaliman ang lahat ng magsabi na Amen. Maraming po salamat. At para po, kung kapalitan, punta po kayo. At ang ating start is 9 o'clock, tututin tayo. Kasi para huwag tayo masyadong mapunan, marami po kasi tayo gagawin. So, God bless. See you mga kapatid mamaya. Kita tayo. God bless.